Itapon mo na yan sa aso, Althea. Walang kwenta ang asawang hindi marunong magluto. Habang duguang nakahandusay sa malamig na sahig ng kusina si Althea, nakita niya ang kanyang asawang si Arnel na nakatayo lang at nakapamulsa. Tinitingnan ang kanyang sugatang binti ng walang kaemosyon-emosyon. Bakit ang 7 taong pagsasakripisyo para sa pamilyang ito ay nauwi sa isang pirasong kahoy na tumama sa kanyang buto? Sino nga ba ang totoong demonyo sa loob ng bahay na ito? Mapapapatawad pa ba ang isang pagtataksil na binalot ng kabanalan? Itapon mo na yan sa aso, Althea. Isang hamak na basura ang pagkaing ito, kasing walang kwenta ng babaeng nagluto nito. Ang boses ni Doña Erlinda ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng kusina. Ang mainit na sabaw ng nilaga na dahan-dahang inihanda ni Althea sa loob ng 3 oras ay isinaboy ng matanda sa lababo nang walang pag-aalinlangan. Ang usok nito ay humalo sa malamig na hangin, tila nagsisilbing huling hininga ng pagod ni Althea. Tumayo si Althea ng matuwid, kahit ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa matinding kapaguran. Galing siya sa 10 oras na shift sa trabaho, nag-overtime, para lamang madagdagan ang pondo para sa dialysis ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay may mga paso mula sa pagmamadali, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ng mga gawaing bahay na iniwan sa kanya. Ngunit sa mata ni Doña Erlinda, siya ay nananatiling isang anino, isang aliping, walang karapatang mapagod. Ma, pasensya na po. Galing lang po ako sa trabaho at sinikap ko pong ihabol ang hapunan ni na Arnel. Ang mahinang tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Trabaho? Iyan na naman ang idinadahilan mo. Iyang kakaunting kusing na kinikita mo sa labas, huwag mong ipagmataas sa akin. Nakatira ka sa pamamahay ko, Althea. Pinakain ka namin, binihisan. Pero kahit isang simpleng sabaw, hindi mo magawang tama ang lasa? Napaka-ingrata mong bata ka. Ang mukha ni Doña Erlinda ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang nakatitig sa sugatang daliri ni Althea. Sa isang iglap, tila nagdilim ang paligid. Tinampot ni Doña Erlinda ang mabigat na tiyego, ang pandikdik na gawa sa matigas na kahoy na nakapatong sa counter. Hindi nakapagsalita si Althea. Hindi rin siya nakagalaw. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na paghahi ng hangin bago ang isang matinding impact ay tumama sa kanyang kaliwang binti. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mundo ay tila gumuho. Ang sakit ay hindi lamang nagmula sa balat o sa buto. Ito ay isang kuryenteng gumapang hanggang sa kanyang puso. Bumigay ang kanyang tuhod, at bago pa niya namalayan, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa malamig at malagkit na sahig ng kusina. Doon, sa gitna ng natapong sabaw at mga piraso ng gulay, nakadapa si Althea habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ayan ang nababagay sa iyo. Para matandaan mo kung ano ang posisyon mo sa bahay na ito. Ang bulyaw ni Erlinda habang himihingal, eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Arnel. Nakasuot pa ito ng kanyang maayos na office attire, amoy mamahaling pabango, at may bakas ng ngiti sa labi. Hanggang sa makita niya ang eksena sa kusina. Tumigil ang mundo ni Althea. Ito na ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na puprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Tumingala si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, umaasang bubuhatin siya nito at ilalayo sa impyernong ito. Ngunit nanatiling nakatayo si Arnel, ni hindi nga hinawakan ang kanyang asawang duguang nakahandusay. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa kanyang ina, at pagkatapos ay bumalik kay Althea nang may malamig na pagkadismaya. Sumagot ka pa kasi kay Mama, Althea. Alam mo namang pagod din siya sa pag-aasikaso ng kung ano-ano, tapos dadagdagan mo pa ang stress niya. Ang sabi ni Arnel. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Isang leksyon lang yan para sa asawang hindi marunong sumunod. Tumayo ka na riyan. Nakakahiya ka,
kung makikita ka ng mga kapitbahay na ganyan ang itsura. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa buong pagkatao ni Althea. Ang sakit sa kanyang binti ay biglang naging manhid, napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na sugat sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nakalubog sa natapong nilaga. Ang pagkaing inilaan niya ng pagmamahal ay naging simbolo na ngayon ng kanyang pagkabigo bilang isang asawa sa paningin ng mga taong pinaglingkuran niya ng 7 taon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang palayo sa pangarap na binuo niya kasama si Arnel. Ang katahimikan sa kusina ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng mga patak ng kanyang luha na humahalo sa maduming sabaw sa sahig. Isang tahimik na panahoy ang nabuo sa kanyang isipan. Isang katanungang walang kasagutan sa gitna ng kadiliman. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basahan na matapos gamitin ay tatapakan at tuduraan kapag wala ng pakinabang. Nanatiling nakadapa si Althea. Ang kanyang pisingi ay nakadikit sa malamig na tiles. Habang naririnig niya ang mga yabag ni Arnel at Erlinda, napapaalis patungo sa dining room. Tila bawat hakbang nila ay pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang binting tinamaan ay nagsisimula ng mamaga. Ngunit ang mas matinding banta ay ang pusong unti-unti nang nagiging bato sa gitna ng matinding kawalan ng katarungan. Nararamdaman niya ang lamig ng gabi na nanunuot sa kanyang mga buto. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa kusina, ang dating masayahin at mapagmahal na si Althea ay dahan-dahang namamatay. At isang bago, mas matigas na bersyon niya ang nagsisimulang isilang mula sa sakit. Bakit sa kabila ng lahat, parang siya pa rin ang may kasalanan? Bakit ang pag-ibig na ipinangako sa kanya ay naging isang kadena na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg? Nagising si Althea sa gitna ng kadiliman, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa nanunuot na lamig na nanggagaling sa tiles ng kusina. Ang kanyang katawan ay tila isang pirasong kahoy na itinapon sa kalsada. Manhid, matigas, at puno ng kirot. Sa bawat pagsubok ng igalaw ang kanyang kaliwang binti, isang matalim na sakit ang gumuguhit hanggang sa kanyang balakang, na tila may mga bubog na bumaon sa loob ng kanyang kalamnan. Ang buong bahay ay balot ng nakakabinging katahimikan. Wala ang ingay ng telebisyon, wala ang bulyaw ni Doña Erlinda, at wala ang malamig na boses ni Arnel. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ugong ng refrigerator at ang sarili niyang mababaw na paghinga. Inikaika ni Althea ang kanyang sarili patungo sa lababo. Ginagamit ang mga counter bilang suporta. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang bawat paggalaw ay isang paalala ng kalupitang dinanas niya. Ilang oras lamang ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Patungo sa kwartong dati ay itinuturing niyang santuwaryo. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Arnel na mahimbing na natutulog sa gitna ng kanilang malambot na kama. Ang kanyang paghinga ay regular at payapa, na tila ba walang nangyaring trahedya sa kusina. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan, duguan, marumi at wasak, laban sa komportableng pagtulog ng kanyang asawa, ay nagdulot ng isang kakaibang pait sa lalamunan ni Althea. Lalapitan sana niya si Arnel upang humingi ng tulong. Ngunit tumigil ang kanyang kamay sa ere nang makita ang cellphone ng asawa sa side table. Umilaw ito. Naglalabas ng isang mahinang liwanag sa madilim na silid. Isang mensahe ang bumungad sa screen. Isang pangalan na matagal na niyang nakikita sa mga comments sa social media ni Arnel, ngunit binaliwala niya dahil sa tiwala. Trina. Nanginginig ang mga daliri ni Althea nang damputin niya ang telepono. Hindi ito nakalock. Ang unang bumungad sa kanya ay ang isang thread ng usapan na hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagtataksil sa kanyang pinaghirapan. Nailipat ko na ang pondo mula sa account ni Althea patungo sa atin, love. Konting tiis na lang. Mapapaalis na natin ang pabigat na yan sa bahay.
Ang basa ni Althea sa isa sa mga huling mensahe, ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang kumpanyang itinayo nila ni Arnel, ang negosyong pinuhunan niya ng kanyang huling sentimo, ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng doble at triple, ay unti-unti na palang kinukuha sa kanya. Ang bawat pawis na pumatak mula sa kanyang noo para sa kinabukasan nila, ay ginagamit na pala ni Arnel para sa ibang babae. Tila isang pelikulang mabilis, na nagrises sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang mga pangarap. Ang pangakong bibilhan nila ng sariling bahay ang kanyang ama, ang pangarap na maglakbay sa mundo. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya, habang siya ay abala sa pag-aalaga sa pamilyang, hindi naman siya itinuring na tao. Naglakad siya patungo sa salamin ng kabinet. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang pisngi ay may bakas ng natuyong luha at dumi. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng pighati. Niyakap ni Althea ang kanyang sarili. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumalupot sa kanyang katawan. Tila sinusubukang pagdugtungin ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na nagkakapiraso na. Sinong babaeng ito sa salamin? Nasaan na ang masiyahing Althea na puno ng pag-asa? Ang natira na lamang ay isang anino na pinagtaksilan ng lahat ng taong minahal niya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang hapdi. Habang tinitingnan niya ang gallery ng cellphone ni Arnel, isang litrato ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ay isang ultrasound image ng isang sanggol. Maayos itong nakakuha. Malinaw ang bawat detalye. Ngunit ang nagpaguho sa mundo ni Althea ay ang petsang nakasulat sa gilid ng litrato. Ang petsang iyon ay ang eksaktong araw kung kailan siya nawalan ng sariling anak, 3 taon na ang nakalilipas. Ang araw na siya ay nagdurusa sa ospital dahil sa pagkakunan matapos mapagod sa pag-aasikaso ng isang malaking event para kay Doña Erlinda. Si Arnel ay abala pala sa pagdiriwang ng isang bagong buhay kasama ang ibang babae. Isang matinding bugso ng init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng pag-ibig, kundi ang nagbabagang apoy ng isang galit na matagal niyang kinulong sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba. Ang bawat sampal, bawat insulto ni Doña Erlinda at bawat panlalamig ni Arnel ay nagkaroon na ngayon ng malinaw na paliwanag. Hindi siya kailanman naging pamilya sa kanila. Siya ay isang hadlang lamang sa kaligayang binuo nila sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Ibinalik ni Althea ang cellphone sa table nang walang ingay. Ang kanyang mga luha ay hindi na pumapatak. Tila natuyo na ang mga ito sa tindi ng put na nararamdaman. Tiningnan niya ang natutulog na asawa sa huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, alam ni Althea na ang babaeng naging asawa ni Arnel ay wala na. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang babala. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa isang desisyong magbabago sa lahat. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya ang Althea na tumatanggap lang ng sipa at mura. Papatunayan ko sa inyo, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng madaling araw. Ang lahat ng kinuha niyo sa akin, ibabalik niyo. Nang may kasamang interes. Ang sikat ng araw noong linggo ng umaga ay pumasok sa bintana, tila nambubulag sa halip na nagbibigay ng liwanag. Hindi pa man lubusang naiibsan ang pamamaga ng binti ni Althea, narinig na niya ang matining na boses ni Doña Erlinda mula sa labas ng kwarto. Ang bawat salita ay may dalang utos na hindi maaaring baliin, lalo na kapag araw ng pagsamba. Ang araw kung kailan ang matanda ay kailangang magmukhang isang perpektong huwaran ng komunidad. Althea, nasaan ang mga damit na isusuot ko? At ikaw, siguraduhin mo magsuot ka ng mahabang palda. Hindi pwedeng makita ng mga kasamahan ko sa simbahan na may pasa ka dyan sa binti mo. Baka isipin nila inaapi kita. Kumilos ka ng mabilis at baka malatid pa tayo sa misa. Ang utos ng biyenan habang pabagsak na isinara ang pinto ng kabinet sa kabilang kwarto. Napalunok si Althea.
Ang salitang inaapi ay tila isang malaking biro sa bibig ni Doña Erlinda. Inilabas niya mula sa aparador ang isang simpleng puting blusa at isang mahabang itim na palda. Ang tanging paraan upang itago ang nagpapalala pang kulay ube at asun na pasa sa kanyang balat. Sa bawat paggalaw ng kanyang binti, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga ugat. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng anumang pahiwatig ng sakit. Ang kahinaan, ayon sa matanda, ay isang kasalanan. Pababa ng hagdan, nakita niya si Ernel na inaayos ang kurbata sa harap ng salamin. Nagtama ang kanilang mga paningin, ngunit agad na nag-iwas ang asawa, tila walang pakialam sa kanyang kalagayan. Ang malamig na pagtanggap na ito ay nagpalalim lamang sa natuklasan niyang katotohanan kagabi. Ang lalaking ito ay isang estrangero na nagbabalat kayong asawa. Pagdating sa malaking simbahan ng parokya, ang hangin ay puno ng amoy ng kamanyang at kandila. Agad na nagbago ang hitsura ni Doña Erlinda. Mula sa isang galit na tagapag-utos sa loob ng bahay, siya ngayon ay naging isang maamo at mapagkawang-gawang ginang. Nakangiti siyang bumabate sa mga kaibigang nag-aabang sa may pintuan, at sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Althea na para bang ipinagmamalaki niya ang kanyang manugang. Tingnan niyo ang napakabait kong manugang, laging sumasama sa akin sa pagsamba, ang sabi ni Doña Erlinda sa mga kaibigan. Ang kanyang ngiti ay hindi man lang umaabot sa kanyang mga mata. Pinapangalagaan ko siyang mabuti. Alam niya naman, parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Sa ilalim ng maluminay na paghawak na iyon, nararamdaman ni Althea ang di nakikitang pagdiin ng mga kuko ng matanda sa kanyang braso. Isang tahimik na pagbabanta. Ito ang lason ng gaslighting. Ang unti-unting pagpilipit sa katotohanan upang ipalabas na ang biktima ang siyang dapat magpasalamat sa kanyang mga api. Habang naglalakad patungo sa altar matapos ang misa, hiniling ni Doña Erlinda na gawin ni Althea ang nakaugaliang pagmamano sa harap ng maraming tao. Ito ay hindi para sa respeto, kundi para sa palabas. Lumuhod ng bahagya si Althea at dahan-dahang inabot ang kamay ng kanyang biyenan. Nang ilapat niya ang kamay sa kanyang noo, ang pakiramdam nito ay tila kasing lamig at kasing tigas ng marmol na kinatatayuan nila. Walang init, walang pagmamahal. Nang tumayo si Althea, mabilis na lumapit ang mukha ni Erlinda at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses ay sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Huwag kang magkakamaling magsalita tungkol sa nangyari kagabi, Althea. Tandaan mo, ang perang pambayad sa ospital ng tatay mo ay nanggagaling sa amin. Isang maling salita mo lang at sisiguraduhin kong sakali na kayo pupulutin. Magpasalamat ka at kinukupkup pa kita. Ang banta ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang umihiwas sa lalamunan ni Althea. Ang kanyang ama, ang tanging kadahilanan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito. Ang bawat sentimong ibinibigay ni Erlinda ay may kapalit na pawis at dugo mula sa kanya. Sa kabila ng katotohanang ang pera ni Ernel ay nanggagaling din sa kumpanyang itinayo nilang mag-asawa, pinaniwala siya ni Erlinda na wala siyang ambag at umaasa lamang sa kanilang yaman. Nanatiling tahimik si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Nagkukunwaring tanggap ang panunumbat. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging masunurin, ang kanyang isipan ay malenaw. Ang ipokritang ginang sa kanyang harapan ay hindi alam na ang kanyang manugang ay nagtataglay na ng isang lihim na kaalaman, isang sandata na unti-unti nang hinahasa para sa araw ng pagtutuos. Nang magsimulang maglakad si Doña Erlinda upang makipag-usap sa pari, napag-iwanan si Althea sa tabi ng malaking pinto. Habang pinipigil niya ang luhang, nagbabadyang tumulo dahil sa halo-halong sakit at galit, nakaramdam siya ng isang magaang pagtapik sa kanyang balikat. Bumaling siya at nakita ang isang babaeng medyo may edad. Ang buhok ay nagsisimula ng pumuti, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Siya ay si Nanay Rosa,
isang kapitbahay na madalas na nakikita ni Althea na nagwawalis sa harap ng kanilang maliit na bahay 2 kanto mula sa mansyon ng mga Villamor. Hindi ngumiti si Nanay Rosa at walang anumang masayang pagbate. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Althea at sa isang boses na bahagya lamang na mas malakas kaysa sa isang hininga. Sinabi niya ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ng nakababatang babae. Iha, hindi ka nag-iisa. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo sa bintana kagabi. Alam ko ang hitsura ng isang taong gustong makatakas. Bago pa man makasagot si Althea, dahan-dahang naglakad palayo si Nanay Rosa. Naghalo-halo sa kawan ng mga taong papalabas ng simbahan. Ang mga salitang iyon ay tila isang maliit na buwang nagbigay liwanag sa madilim na mundo ni Althea. Para bang may isang pinto na biglang bumukas sa isang kwartong matagal ng walang labasan? Hindi siya mabubulok sa bahay na ito. Ang paghahanap ng katarungan ay nagsisimula na at sa wakas, nahanap na niya ang kanyang unang kakampi. Lumipas ang 2 araw, ngunit ang mga salitang binitawan ni Nanay Rosa ay nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Althea. Ang bawat kilos niya sa loob ng bahay ng mga Villamor ay sinukat. Ang bawat sagot ay tinimbang. Nagpanggap siyang ang lahat ay bumalik sa normal, na ang pasa sa kanyang binti ay simpleng aksidente na unti-unti nang naglalaho. Ngunit sa ilalim ng malamig na mukha na yon ay isang pusong naghihintay ng pagkakataon. Nang Miyerkules ng hapon, inutusan si Doña Erlinda na bumili ng mga sariwang sangkap sa palengke. Ito ang kanyang tanging pagkakataong makalabas ng bahay ng walang bantay. Dala ang isang lumang bayong at ang kakaunting barya na binigay ng kanyang biyenan. Mabilis siyang nagtungo sa kanto, palayo sa magagarang kalsada, at papasok sa masisikip na eskinita kung saan matatagpuan ang tunay na buhay ng lungsod. Pagdating sa palengke, ang ingay ng mga tindero at tindera ay tila naging isang maingay na kublehan. Ngunit hindi ang mga sariwang isda o ang mga gulay ang hinahanap ni Althea. Mula sa malayo, nakita niya ang maliit na pwesto ng mga kakanin sa gilid ng daan at doon, tahimik na nag-aayos ng kanyang paninda si Nanay Rosa. Nagmamadali si Althea na lumapit. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na baka may makakita sa kanya. Ngunit ang kanyang determinasyon ay higit na malakas. Nanay Rosa! Tawag niya ng halos pabulong. Inangat ng matanda ang kanyang paningin. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila hinihintay na niya ang pagdating ng dalaga. Tahimik niyang inusog ang isang lumang silya upang paupuin si Althea sa likod ng kanyang pwesto. Malayo sa mga prying eyes ng dumadaang tao. Akala ko hindi ka nalalapit, iha. Ang bungad ni Nanay Rosa habang nagbubukas ng isang maliit na lalagyan ng mga sariwang halamang gamot. Nabalitaan ko na ang mga kwento-kwento tungkol sa pamilyang yan. Marangya sa labas, ngunit bulok ang pundasyon. Pahingi nga ng paa mo. Nahihiyang itinaas ni Althea ang laylayan ng kanyang mahabang palda. Ipinakita ang nangingitim na balat. Napaling si Nanay Rosa at nang maingat na inilapat ng matanda ang pinisang dahon na may halong maligamgam na langis sa kanyang balat, isang matinding ginhawa ang naramdaman ni Althea. Hindi lamang dahil sa gamot, kundi dahil sa pag-aalaga. Matagal na niyang hindi nararanasan na may mag-alala para sa kanya nang walang hinihining kapalit. Huwag mong isipin na tama ang ginagawa nila sa iyo, Althea. Walang utang na loob na mas mahalaga kaysa sa iyong sariling buhay. Sabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang tinig ay may dalang pait at karanasan. 7 taon din akong nagtiis sa isang lalaking akala ko ay magbabago kung ibibigay ko ang lahat. Naniwala ako na kasalanan ko kapag nagagalit siya, hanggang sa muntik na akong mapatay. Naramdaman ni Althea na may mabigat na batong dahan-dahang naalis sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nagsabi sa kanya na hindi siya ang may kasalanan. Ang gaslighting, ang lahat ng pagsisisi na ibinabato sa kanya ni Erlinda at Arnel, lahat ng iyon ay mga kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung paano makaalis, nanay.
Hawak nila ang ospital ng tatay ko. Sila ang nagbabayad at kapag umalis ako, baka hindi siya mabuhay. Nanginginig ang boses ni Althea. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Pinupunasan niya ang mga ito ng mabilis sa pag-asang mapigilan ang pagbuhos. Ngumiti na mapakla si Nanay Rosa at inabot sa kanya ang isang mainit na pandesal mula sa kanyang lalagyan. Kainin mo ito, iha. Kailangan mo ng lakas. Ang pag-alis ay hindi ginagawa sa isang iglap. Ito ay pinaghahandaan. Ang mga dokumento, ang pera, ang ebidensya. Huwag kang padalos-dalos. Mag-ipon ka ng tapang at patunay. Kung paano ka nagluluto ng nilaga ng maraming oras para lumambot ang karne, ganoon din ang katarungan. Kailangan ng mahabang pasensya at paghahanda. Ang simpleng pandesal na yon ay ang pinakamasarap na bagay na natikman ni Althea sa loob ng maraming buwan. Ang pagmamahal at pagkaunawang iniabot sa kanya ng isang estrangero ay nagbigay ng init sa kanyang malamig na mundo. Sa bawat kagat, nadama niyang lumalakas ang kanyang loob. Kailangan ko ng tulong ng abogado, pero wala akong pera. Amin ni Althea. May kilala akong tumutulong sa mga babaeng tulad natin, isang organisasyon sa Makati. Pero bago ka pumunta doon, siguraduhin mong hawak mo ang katotohanan. Paya ni Nanay Rosa, bago niya mabilis na inayos ang palda ng dalaga. Sige na, pumalik ka na. Bago ka pa nila hanapin. Nang maglakad pabalik si Althea patungo sa sakayan, ang kanyang hakbang ay naging mas matatag. Ang takot ay nandun pa rin, ngunit ito ay hinaluan na ng pag-asa. Hawak niya sa kanyang bulsa ang maliit na piraso ng papel na may address na ibinigay ng matanda. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanto ng kanilang subdivision, isang malamig na kaba ang biglang bumalot sa kanya. Isang itim na sasakyan ang biglang dumaan at huminto sa mismong tapat niya. Ang salamin ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Mula sa loob, nakita niya ang mukha ni Arnel na nakaupo sa driver's seat. At sa tabi nito, nakangiti ng matamis at mapang-insulto ay si Trina. Ang babaeng nagnanahaw ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang hangin sa paligid ay tila nag-iba ng temperatura. Huminto ang paghinga ni Althea habang pinagmamasdan niya ang asawang walang pakialam at ang kabit na nag-aanyaya ng laban. Ang malamig na hangin sa kalsada ay tila naging yelo nang magdama ang mga paningin ni Althea at ang dalawang taong nasa loob ng itim na sasakyan. Walang kurap siyang tiningnan ni Arnel mula sa driver's seat. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkainis na para bang ang pagkakita sa sariling asawa sa gilid ng kalsada ay isang malaking abala sa kanyang araw. Sa tabi nito, si Trina ay nag-angat ng kanyang mamahaling sunglasses, nagpakawala ng isang niting puno ng pangungutya at pasadyang idinikit ang sarili sa braso ni Arnel. Walang anumang alok ng sakay. Walang pag-aalala kung bakit naglalakad mag-isa ang kanyang sugatang asawa. Sa halip, walang salitang itinaas ni Arnel ang salamin ng sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palayo. Iniiwan si Althea sa gitna ng alikabok at usok. Mahigpit na napahawak si Althea sa hawakan ng kanyang bayong. Ang dating kirot ng pagtataksil ay dahan-dahang napapalitan ng isang malinaw at malamig na pagtanggap. Hindi na siya asawa sa paningin ni Arnel. Siya ay isang katulong na lamang na hindi kailangang pansinin sa labas ng bahay. Huminga siya ng malalim. Pilit pinakaalma ang kumakabog na dibdib at ipinagpatuloy ang paglalakad pa uwi. Kailangan niyang maging matatag. Hindi pa ito ang tamang oras para lumaban. Pagdating sa mansyon ng mga Villamor, ang mabigat na pintuang kahoy ay tila naging pasukan ng isang kulungan. Pagkapasok niya sa sala, bumungad agad sa kanya si Doña Erlinda. Nakaupo ang matanda sa antigong sofa, nakahalukip-kip, at tila isang hukom na naghihintay na magbaba ng hatol. Saan ka nang galing, Althea? 3 oras kang nawala para lang bumili ng gulay? O baka naman nakikipagtsismisan ka na sa mga walang kwentang tao sa labas para siraan kami? Ang matinis na bungad ng kanyang biyenan, ang bawat salita ay kasing talim ng patalim. Namalengke lang po ako, ma.
Naghanap pa po ako ng murang sangkap para sa hapunan. Mahinahong sagot ni Althea, ibinababa ang bayong sa sahig. Ngunit isang mapanuyang tawa ang pinakawala ni Erlinda. Kinuha ng matanda ang isang makapal na brown envelope mula sa ibabaw ng glass table at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa harapan ni Althea. Nagkalat ang mga papel sa sahig, mga resibo, mga billing statement mula sa ospital na may nakatatak na pangalan ng kanyang ama. Tingnan mong mabuti ang mga iyan, Althea. 50,000 kada linggo ang ginagastos ko para manatiling humihinga ang tatay mo. 50,000 na kinikita ng anak ko na pinapakinabangan ng pamilya mo. Itinuro ni Erlinda ang mga papel na nakakalat sa sahig. Wala kang karapatang mag-inarte sa pamamahay na ito. Utang na loob mo sa amin ang bawat araw na idinidilat ng tatay mo ang mga mata niya. Kung hindi dahil sa awa ko, matagal na kayong nakaburol. Ang mga salitang iyon ay isang lason na direktang itinurok sa puso ni Althea. Ito ang kadenang hindi niya maputol-putol. Ang utang na loob. Ginamit ito ng kanyang biyenan hindi bilang tulong, kundi bilang isang sandata upang alipinin siya at iparamdam na wala siyang halaga. Gusto sanang isigaw ni Althea na ang perang iyon ay nanggagaling din sa kumpanyang pinaghirapan niya. Ngunit alam niyang wala pa siyang sapat na katibayan para lumaban. Kapag nagalit niya ngayon ang matanda, buhay ng kanyang ama ang kapalit. Tumingin si Erlinda sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat. May bakas ito ng natuyong putik mula sa kanyang paglalakad sa harden kaninang umaga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang naguutos. Linisin mo ang sapatos ko, na yun din. Baka sakaling maalala mo kung saan ka dapat nakalugar. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Althea. Ang pagpapababa sa kanyang pagkatao ay umabot na sa sukdulan. Dahan-dahan, nilunok niya ang lahat ng kanyang pride. Kinuha niya ang isang malinis na basahan mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Nang sumayad ang kanyang kaliwang tuhod sa sahig, isang matinding sakit ang sumabog mula sa kanyang pasa. Napatigil siya sa paghinga, nakagat ang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito upang hindi makabuo ng anumang tunog ng pagdaing. Nanginghinig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan niya ang putik sa sapatos ni Doña Erlinda. Ang bawat kuskos ay may kasamang mainit na luhang pumatak sa sahig. Ngunit hindi yun luha ng pagsuko. Sa bawat pagpunas niya sa dumi ng sapatos, nag-aapoy ang isang pangako sa kanyang isipan. Ginagawa niya ito hindi dahil takot siya kay Erlinda, kundi dahil mas mahal niya ang kanyang ama. Isa itong sakripisyo upang bumili ng oras. Pinipilit niyang magpakumbaba ngayon upang sa pagdating ng araw na siya ay tatayo, hindi na siya kailanman mapapaluhod ni Numan. Mabuti at naintindihan mo na, nakangiting sabi ni Erlinda, bakas ang kasiyahan sa pagdurog sa dignidad ng kanyang manugang. Biglang nabasag ang nakasusulasok na katahimikan sa pagtunog ng telepono sa sala. Ang matining at sunod-sunod na ring nito ay tila nagdadala ng masamang balita. Tamad na inabot ni Erlinda ang telepono at sinagot ito. Sandaling nakinig ang matanda at unti-unting napalitan ng isang malupit na ngiti ang kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilayo ang telepono mula sa kanyang tainga at inilawit ito patungo sa nakaluhod pang si Althea. Ospital niyo, malamig na anunsyo ni Erlinda. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Kausapin mo ang doktor. Mukhang hindi na aabutin ng tatay mo ang katapusan ng linggong ito kung hindi tayo magbabayad ng dagdag na deposito. Parang tinakasan ng dugo ang buong katawan ni Althea. Nang inghinig ang kanyang mga duguang kamay, nang abutin niya ang telepono. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang malagim na hatol na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Althea. Kritikal ang kalagayan ng kanyang ama. Kailangan ng agarang operasyon at hindi sila maaring magsimula nang walang panibagong deposito na umaabot sa 100,000 piso. Bawat salita ng doktor ay nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Marahas na inagaw ni Doña Erlinda ang telepono mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Doktor, kami na ang bahala sa lahat. Ihanda niyo na ang operasyon. Ang mabilis at nakukunwaring mapagmalasakit na tugon ni Erlinda bago malakas na ibinaba ang teleponyo. Tumingala si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at pagkalito. Babayaran niyo po? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tila nakahanap siya ng pagkakataong mas higpitan ang pagkakabuhol ng kadenang nakapulupot sa leeg ni Althea. Siyempre, Althea, pamilya tayo, hindi ba? Pero tandaan mo, ang pamilya ay may mga obligasyon. Kapag binayaran ko ito, wala nang aalis. Wala nang magrereklamo. At higit sa lahat, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ibibigay sa iyo ni Ernel mamayang gabi. Paglilipat lang naman yon ng pamamahala ng kumpanya ninyo para hindi ka na ma-stress. Ang lahat ng natitirang kulay sa mukha ni Althea ay tuluyang naglaho. Ang dokumento, ang mismong papel na plano, sana niyang alamin at labanan, ay ginagawa na ngayong pantubos sa buhay ng kanyang ama. Walang nagawa si Althea, kundi ang dahan-dahang tumango, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, habang ang matanda ay tumalikod ng may halahak ng tagumpay. Kinabukasan, habang abala ang buong kabahayan sa paghahanda para sa nalalapit na Barrio Fiesta, sinamantala ni Althea ang pagkakataon upang lumabas. Gamit ang huling lakas ng kanyang loob at ang maliit na pirasong papel na binigay ni Nanay Rosa, bumiyahe siya patungo sa Makati. Ang ingay ng pampublikong sasakyan at ang init ng araw ay hindi niya ininda. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang layunin, ang mahanap ang tanging taong makakatulong sa kanya. Pagpasok niya sa isang simpleng gusali, sinalubong siya ng isang maliit na opisina na puno ng mga folder at batas. Doon, sa likod ng isang kalat-kalat na mesa, nakaupo si Attorney Clara Santos. Isang babaeng may matapang na anyo, nakasalamin, at may mga matang nagpapakita ng labis na katalinuhan at karanasan. Agad na ipinagkatiwala ni Althea ang kanyang kwento. Ang bawat suntok, bawat mura, at ang planong pangaagaw sa kumpanya na natuklasan niya sa cellphone ni Ernel. Ipinakita rin niya ang kanyang nanying itim na binti at ang mga nakatagong litrato ng mga pasa na lihim niyang kinuna noong mga nakaraang buwan. Nakinig si Attorney Clara ng walang anumang pag-antala. Nang matapos si Althea, tahimik na inalis ng abogada ang kanyang salamin at nagbuntong hininga. Ang ginagawa sa iyo ni Ernel at ng kanyang ina ay isang malinaw na paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAWC. Formal, ngunit may halong pag-aalala ang boses ni Clara. Hindi lang ito pisikal na pananakit, Althea. Economic abuse ang ginagawa nila sa pag-ipit ng pera at pananakot gamit ang sakit ng ama mo. Pero attorney, hawak nila ang tatay ko. Kung lalaban ako ngayon, baka mamatay siya. Nanginginig na wika ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakasalikop sa kanyang lap. Lumapit si Clara at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ni Althea. Isang mainit at matatag na haplos na nagbigay ng kapanatagan. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Una sa lahat, kailangan nating ilipat ang ama mo sa isang pampublikong pasilidad na may libreng programa para sa mga kritikal na kaso. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga dokumento para doon. Pangalawa, kailangan nating pigilan ang pagkuha nila sa kumpanya mo. Kumuha ng isang manipis na folder si Clara mula sa kanyang drawer. Ang mga dokumento ng kumpanya ninyo ay nakapangalan sa inyong dalawa bilang mag-asawa. Kapag pumirma ka sa waiver na yon, ibinibigay mo hindi lang ang pera, kundi pati ang kapangyarihan nilang saktan ka ng walang limitasyon. Hindi mo pwedeng ibigay ang natitira mong alas. Parang isang makapal na ulap ang dahan-dahang nahawi sa isipan ni Althea. Ang takot na nagpaparalisa sa kanya ng maraming taon ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay mas buo ngayon.
walang bakas ng pag-aalinlangan. Numiti si Clara, isang ngiting nagpapahiwatig ng pag-asa, ngunit may kasamang matinding babala. May kinuha ang abogada mula sa kanyang bag. Isang napakaliit na itim na bagay, hugis ng isang simpleng flash drive. Ngunit may maliit na butas para sa mikropono. Kailangan natin ng ebidensyang hindi nila maitatanggi sa korte. Ang mga salita nila ang mismong maghuhukay ng kanilang libingan. Mariing sabi ni Clara habang inilalagay ang maliit na voice recorder sa palad ni Alfia. Isuot mo ito. Itago mo sa loob ng iyong damit. Hayaan mo silang magsalita, hayaan mo silang magyabang, at paaminin sila sa kanilang mga balak. Pero mag-iingat ka, Alfia. Kapag nalaman nilang may hawak kang ganito, baka hindi ka na makalabas ng buhay sa bahay na yon. Mahigpit na ikinuyom ni Althea ang kanyang palad. Itinatago ang maliit na aparato. Ang lamig ng metal ay nagbigay ng isang kakatuwang pakiramdam ng lakas sa kanya. Handa na siya. Ang paligid ng mansyon ng mga Villamor ay nagmistulang isang malaking entablado. Makukulay na banderitas ang nakasabit mula sa gate patungo sa malawak na harden. At ang amoy ng litson at mga mamahaling putahe ay humahalo sa hangin. Araw ng Barrio Fiesta, isang okasyon kung saan tradisyon ng ipagmalaki ni Doña Erlinda ang kanyang karanyaan at impluwensya sa buong komunidad. Para sa mga bisita, ito ay isang masayang pagdiriwang. Ngunit para kay Alfia, ito ay isa na namang araw ng pagpapanggap. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida na sadyang mahaba upang itago ang kanyang mga pasa. Sa ilalim ng tela, malapit sa kanyang dibdib, nakadikit ang maliit na voice recorder na ibinigay ni Attorney Clara. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa masiglang musika na tumutugtog sa labas, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging isang perpektong kasangkapan, tahimik, masunurin, at naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa malaking florera malapit sa buffet table, nakita niya ang pagdating ng pamilya ng mayor at iba pang mahahalagang bisita. Agad na sumalubong si Doña Erlinda, suot ang kanyang pinakamamahaling alahas. Ang muka ay balot ng malapad at pekeng ngiti. Ay, Mayor, salamat sa pagdalo. Siyempre, ang aming tahanan ay laging bukas para sa mga pinuno ng ating bayan. Ang masayang bati ng matanda, bago mabilis na lumingon kay Althea. Althea, iha, ikuha mo nga ng malamig na inumin ang ating mga bisita. Bilisan mo. Yumuko si Althea at mabilis na tumalima. Walang anumang reklamo, walang pagpapakita ng pagod. Ngunit sa kanyang pagbabalik mula sa kusina, dala ang tray ng mga inumin, isang pamilyar na halahak ang tumawag ng kanyang pansin. Doon, sa gitna ng mga nag-uusap na negosyante, nakatayo si Arnel. At sa tabi nito, hindi man lang nahihiyang ipulupot ang braso sa kanyang asawa, ay si Trina. Nakasuot ang kabit ng isang mapang-akit na pulang damit, ang mga labi ay kasing pula ng alak na hawak niya. Pinigil ni Alfia ang paghigpit ng kanyang hawak sa tray. Huminga siya ng malalim, iniwasan ang kanilang paningin, at nagsimulang mamigay ng inumin. Ngunit sadyang mapanadya ang pagkakataon, o sadyang malupit si Trina, dahil hinarang nito ang daan ni Alfia. Oh, hi, Althea! Pormal, ngunit may halong panunuya ang bati ni Trina, sinasadyang lakasan ng boses upang marinig ng mga katabing bisita. Ang sipag mo naman. Siguro kung naging mas magaling kang business partner sa asawa mo kaysa sa pagiging katulong dito sa bahay, di sana mas malago pa ang kumpanya nyo, hindi ba? Ilang mga bisita ang napalingon. May mga ngiting patago, may mga nagtataka. Si Arnel ay nakatayo lamang sa tabi, humigop ng kanyang alak, at hindi man lang pinagtanggol ang kanyang asawa. Sa halip, numiti pa ito na tila sumasang-ayon sa pang-iinsulto. Trina naman, huwag mo namang pahiyain ang asawa ko. Alam mo namang masanay siya sa gawaing bahay kaysa sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya nga, nandyan ka bilang consultant ko ang dagdag ni Arnel. Idinidiin ang salitang consultant ng may kahulugan. Parang may mga karayom na tumutusok sa balat ni Althea.
Ang kumpanyang iyon ay ideya niya. Ang unang kapital ay galing sa naipon niya mula sa pagtatrabaho bilang call center agent noon. Ngayon, sa harap ng maraming tao, pinalalabas nilang siya ay isang mangmang na pabigat. Ngunit hindi siya sumagot, hindi siya lumuha. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Trina at nagbigay ng isang napakahinang ngiti. Isang ngiti na hindi inasahan ng dalawa. Sana nga po, mas maging maayos ang takbo ng kumpanya sa ilalim ninyo. Mahirap po kasi kapag ang pundasyon ay itinayo sa nakaw na pera at kasinungalingan, madaling gumuho. Ang kalmadong sagot ni Althea. Ang boses ay sapat lang para marinig ng tatlo. Biglang nawala ang ngiti ni Trina. Si Arnel ay napalunok. Ang mga mata ay biglang nagpakita ng pagkaalarma. Bago pa sila makasagot, tumalikod na si Althea at napatuloy sa pag-aayos ng mga mesa. Ang maliit na tagumpay na iyon ay nagbigay ng kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Pagdating ng hapon, habang ang karamihan sa mga bisita ay abala sa panonood ng programa sa Harden, inutusan ni Doña Erlinda si Althea na kunin ang ilang mga regalo sa study room ni Arnel sa ikalawang palapag. Papasok na sana si Althea nang marinig niya ang nagtatalang mga boses mula sa loob. Bahagya niyang inawang ang pinto. Sina Arnel at Trina. Mabilis na ini-on ni Althea ang voice recorder sa ilalim ng kanyang damit at lumapit ng tahimik sa pinto. Kailangan na niyang pirmahan ang dokumento bukas, Arnel. Hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. Paano kung mag-imbestiga ang bangko sa mga pondong inililipat natin sa offshore account mo? Ang mabilis at nag-aalalang boses ni Trina. Kumalma ka nga. Hawak natin siya sa leeg. Ang pera para sa ospital ng tatay niya ang alas natin. Pipirma siya, dahil kung hindi, ipapatigil ko ang makina na bumubuhay sa matanda. Pagkatapos niyang pumirma, palalayasin ko na siya sa bahay na ito at itutuloy na natin ang annulment. Ang malamig at walang pusong sagot ni Arnel. Humikit si Althea. Pinipipilan ang pagtulo ng luha, habang ang bawat salitang iyon ay naitatala sa maliit na aparato. Ang lalaking pinakasala niya, ang lalaking ipinaglaban niya, ay handang pumatay ng isang inosenteng buhay, para lamang sa pera at kalayaan. Nang marinig niyang maglalakad na si Arnel patungo sa pinto, mabilis ngunit tahimik na umatras si Althea patungo sa dulo ng pasilyo. Nagkukunwaring kakarating lamang nang magbukas ang pinto. Nang mag-uwian ang mga bisita at balutin na ng dilim ang kalangitan. Ang masayang musika at tawanan ay napalitan ng nakasusulasok na katahimikan sa loob ng mansyon. Ang mga matitirang pagkain mula sa fiesta ay tahimik na inililigbit ni Althea sa kusina. Sa bawat pag-ayos niya ng mga plato at lalagyan, ang malamig na himig ng tinig ni Arnel mula sa recorder ay patuloy na nag-eecho sa kanyang isipan. Ipapatigil ko ang makina na bumubuhay sa matanda. Sumasakit ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pot na unti-unting kumukulo at umaapaw. Ngunit kailangan niyang maging kalmado. Ito ang gabing naghihintay ng desisyon. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos na papalapit. Pumasok si Arnel sa kusina. Mukhang pagod, ngunit may bit-bit na isang familiar na brown envelope. Ang pormal na kasuotan nito kanina ay pinalitan na ng simpleng polo at slacks. Ngunit ang kayabangan at kawalan ng kaluluwa ay mas maliwanag pa rin kaysa kailanman. Ipinatong niya ang envelope sa ibabaw ng malinis na counter. "Althea?" tawag ni Arnel. Ang boses ay sinadyang pinalambot, ngunit halatang pilit. "Sandali lang, ipahinga mo muna yan." Huminto si Althea sa pagpupunas ng lababo. Hinarap niya ang kanyang asawa nang walang anumang ekspresyon. "Ito na ang dokumentong kailangan mong pirmahan para mapadali natin ang paglipat ng ilang assets ng kumpanya." Patuloy ni Arnel, hinihila ang isang papel na puno ng legal na terminolohiya. Sa huling pahina ay nakatapat ang espasyo para sa pirma ni Althea. Huwag mo nang basahin ang lahat ng detalye. Pure formalities lang yan para sa bangko. At gaya ng ipinangako ni Mama, sagot na namin ang susunod na operasyon ng tatay mo. Pamilya tayo, di ba?
Giningnan ni Althea ang papel. Ang salitang pamilya na binikas ni Ernel ay parang isang bulok na karne na ipinapakain sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang dokumento. Nararamdaman niya ang matalim na titig ng asawa. Naghihintay, nananabik na makamit ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Bago pa man niya mailapat ang panulat sa papel, bumukas ng malakas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Erlinda. Nakapamaywang at tila naiinip na. Ano ba, Ernel? Bakit ang tagal? Hindi ba't isang pirma lang ang kailangan dyan? Ang masungit na bungad ng matanda. Tumingin ito kay Althea nang may panlilisik. Huwag mo nang isiping mag-inarte, Althea. Alam mo ang nakataya dito? Kung gusto mo pang makitang humihinga ang tatay mo bukas, pirmahan mo na yan at nang matapos na ang usapan. Hinawakan ni Althea ang ballpen ng mahigpit. Ito ang sandali. Ang dulo ng bangin. Ang pagpili kung tatalon siya sa tuluyang pagpapaalipin o tatayo at lalaban. Ang mga salita ni Attorney Clara at ni Nanay Rosa ay nagbigay ng lakas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa halip na pumirma, dahan-dahang ibinaba ni Althea ang ballpen. Inangat niya ang kanyang paningin at tiningnan si Ernel. Pagkatapos ay si Doña Erlinda. Ang dating mga matang puno ng takot at pagsunod ay ngayon naging dalawang malamig na bituin ng determinasyon. Hindi ko ito pipirmahan. Ang kalmadong pagbigkas ni Althea. Parang may bumbang sumabog sa loob ng kusina. Nawala ang peking ngiti ni Ernel. Si Doña Erlinda ay napatigil, tila hindi makapaniwala sa narinig bago tuluyang sumabog sa galit. Anong sinabi mo? Umayos ka, Althea. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Sigaw ng matanda, mabilis na lumapit at akmang sasampalin ang manugang. Ngunit hindi umatras si Althea. Sinalubong niya ang kamay ni Erlinda bago pa man ito dumapo sa kanyang pisngi. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ng matanda, isang kilos na nagpakita ng lakas na hindi kailanman inasahan ng dalawa mula sa kanya. Naintindihan ko ng mabuti, Ma. At alam ko rin na ang dokumentong ito ay hindi para sa ikabubuti ng kumpanya. Ito ay isang deed of absolute assignment, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay tila yelo na hindi nababasag. Ibinibigay ko ang lahat ng shares at karapatan ko kay Trina. Para ano? Para kapag nakuha niya na ang lahat, itatapon niyo na ako sa kalsada at ipapatigil niyo ang makina ng tatay ko? Namutla si Ernel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang paurong na humakbang. Paano mo nalaman yan? Nag-iimbento ka lang. Binitawan ni Althea ang pulso ng kanyang biyenan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, gusot, ngunit malinaw na litrato. Ito ang lumang litrato ng kanilang kasal. Ang nag-iisang kopya na itinago niya sa kanyang wallet bilang alaala ng isang pangakong matagal ng patay. Sa harap mismo ni Ernel at Erlinda, dahan-dahang pinunit ni Althea ang litrato sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay naging simbolo ng pagkaputol ng huling ugnayan. Wala na akong pipirmahan dahil ang kumpanyang iyon ay itinayo sa pawis ko. At hindi ko ito ibibigay sa babaeng ginawa mong palipasan ng kati mo, Ernel. Patuloy ni Althea, hindi inaalis ang tingin sa kanyang asawa. At tungkol sa ospital ng tatay ko, huwag niya na siyang gamitin para takutin ako. Ako ang magbabayad. Ako ang bubuhay sa kanya. Wala na kayong hawak sa akin. Nanginig sa galit si Doña Erlinda. Kinuha nito ang baso ng tubig na nakapatong sa counter at ibinato kay Althea. Ngunit mabilis na nakaiwas ang dalaga. Dahilan upang mabasag ito sa pader. Wala kang kwentang babae. Tingnan natin kung saan ka pupulutin bukas. Ang hiyaw ng matanda. Nag-aalboroto sa kawalan ng kontrol. Tinalikuran na sila ni Althea. Habang naglalakad siya palabas ng kusina, ramdam niya ang bigat ng desisyong ginawa niya. Walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, siya ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay. Hindi na ako pipirma, Ernel. Ang huling salita ni Althea bago tuluyang umakyat ng hagdan. Hindi na ako ang babaeng kilala mo. Ang kalaliman ng gabi ay nagdala ng isang mabigat at malamig na katahimikan.
sa loob ng mansyon ng mga Villamor. Sa loob ng madilim na kwarto, mabilis ngunit maingat na kumikilos si Althea. Ang liwanag lamang mula sa poste ng kalsada na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Sa ibabaw ng kama, nakabukas ang isang simpleng itim na bag. Hindi niya isinama ang mga mamahaling damit o alahas na binili ni Doña Erlinda para sa kanya. Ang mga iyon ay hindi regalo. Ang mga iyon ay uniforme ng kanyang pagkaalipin. Ang isinilid lamang niya ay ang kanyang mga lumang damit, ilang mahahalagang dokumento, at ang maliit na voice recorder na naglalaman ng lason ng pamilyang ito. Bago niya isinara ang siper ng kanyang bag, hinubad niya ang singsing sa kanyang palasingsingan. Ang ginto na minsan niyang itinuring na simbolo ng walang hanggang pag-ibig ay naging kasing lamig ng yelo sa kanyang balat. Tahimik niya itong ipinatong sa ibabaw ng salamin na mesa. Isang huling mensahe na hindi na siya kailanman babalik. Kahit nakakaramdam pa rin ng panginginig at kirot sa kanyang kaliwang binti, pinilit ni Althea na maging matatag. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay maingat na kinalkula upang hindi lumikha ng anumang ingay na maaring gumising sa kanyang asawa o biyenan na mahimbing na natutulog sa kabilang pasilyo. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang puso ay naghuhumiyaw sa kaba. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Nang marating niya ang malaking pintuang kahoy ng sala, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ay agad na sumalubong sa kanya. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang isang lumang taxi na nakaparada sa ilalim ng puno sa kanto. Nakatayo sa gilid nito si Nanay Rosa, balot ng makapal na shawl, nag-aabang ng may labis na pag-aalala. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis na lumapit ang matanda at kinuha ang bag ni Althea. Salamat sa Diyos at nakalabas ka ng maayos, iha. Ang mahinang bulong ni Nanay Rosa, inaalalayan si Althea papasok sa sasakyan. Inayos na ni Attorney Clara ang sasakyan natin papunta sa ospital. Kailangan nating makuha ang tatay mo bago mag-umaga, bago pa nila malaman na wala ka na. Pagsara ng pinto ng taxi, sumandal si Althea sa upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Ang hangin sa labas ng gate ng mga Villamor ay hindi amoy mamahaling pabango ni Ernel o ng mga pampaganda ni Erlinda. Amoy ito ng hamog, ng aspalto at ng gabi. Amoy ito ng kalayaan. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nararamdaman niyang pag-aair niya muli ang sarili niyang mga baga, ang sarili niyang buhay. Ang ginentuang kulungan ay tuluyan na niyang naiwan. Ang biyahe patungo sa pribadong ospital ay tila nakikipagkarera sa oras. Pagdating nila, agad na ipinakita ni Althea at ng kasamang kinatawan mula sa opisina ni Attorney Clara ang mga legal na dokumento ng paglipat. Pilit na nagtatanong ang mga night shift na nurse dahil sa biglaang desisyon. Ngunit ang mga papeles na may pirma ni Althea bilang pinakamalapit na kaanak ay hindi nila maaaring tutulan. Habang inililipat ang kanyang ama sa isang stretcher, patungo sa naghihintay na ambulansya ng organisasyon, hinawakan ni Althea ang magaspang at malamig na kamay ng matanda. Pa, aalis na po tayo. Ilalayo ko na po kayo sa kanila. Bulong ni Althea habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Hindi na po tayo magiging pabigat. Ako na po ang bahala sa inyo. Ang ambulansya ay nagsimulang bumiyahe patungo sa isang mas ligtas at pangpublikong pasilidad kung saan nakahanda na ang libreng programa para sa kanyang ama. Nakasunod ang taxi na sinasakyan ni Althea at Nanay Rosa. Tila naging maayos ang lahat. Ang bigat sa dibdib ni Althea ay unti-unting gumaan habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng kalsada na nagdaraan. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay biglang nabasag. Habang binabagtas nila ang madilim na bahagi ng expressway, napansin ng driver ng taxi na madalas itong tumingin sa rear view mirror. Ang kilos nito ay nagpakaba kay Nanay Rosa. Manong, may problema ba? Tanong ng matanda.
Misis, kanina pa ho kasi nakabuntot yung itim na SUV sa atin. Kahit anong palit ko ng linya, sumusunod siya. Ang magpag-aalinlangang sagot ng driver. Napalingon si Althea sa likuran. Ang maningning na ilaw ng isang malaking sasakyan ay nakatutok ng direkta sa kanilang taxi. Sinasadyang patayin at buhayin ang high beams nito upang mabulag ang kanilang driver. Papalapit ito ng papalapit, tila isang anino na ayaw bumitaw. Pamilyar ang hugis ng sasakyan. Pamilyar ang takot na muling gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang pagtakas ay hindi pa pala tapos, at ang demonyong iniwan niya sa dilim ay tila nakasunod na sa kanyang likuran. Ang nakabubulag na ilaw mula sa itim na SUV ay patuloy na sumisilaw sa likuran ng taxi. Mabilis ang tibok ng puso ni Althea habang mahigpit siyang nakahawak sa braso ni Nanay Rosa. Ang bawat pagliko ng driver ng taxi upang makaiwas ay sinusundan ng agresibong pagbuntot ng malaking sasakyan. Ramdam niya ang panghinginig ng buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa malamig na takot, kundi sa galit. Hindi siya papayag na matapos ang kanyang kalayaan sa isang kalsada lamang. Manong, huwag ho kayong hihinto. Dumiretso po tayo sa pinakamalapit na presinto ng pulisya, ang mabilis at matatag na utos ni Althea. Nang marinig ng driver ang salitang pulisya, mabilis itong kumanan sa isang malaking intersection patungo sa direksyon ng himpilan ng bayan. Nakita siguro ng driver ng SUV ang pagbabago ng ruta at ang mga ilaw ng presinto mula sa malayo. Unti-unting bumagal ang itim na sasakyan hanggang sa tuluyan, itong lumiko sa kabilang kalsada, nawawala sa dilim ng gabi. Nakahinga ng maluwag sina Althea at Nanay Rosa. Ligtas na nilang naihatid ang kanyang ama sa bagong pasilidad. Doon, sa isang maliit na kwarto kung saan malayo sila sa impluwensya ni Doña Elinda, nagsimula ang tunay na laban. Kinanukasan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Attorney Clara. Ang opisina ng abogada ay naging isang war room. Hawak ang medical records, litrato ng mga pasa, at ang pinakamahalagang ebidensya, ang voice recorder. Maingat na inilatag ni Clara ang unang hakbang ng kanilang pagganti. Hindi sapat na idemanda natin sila sa korte, Althea. Ang pamilyang Villamor ay nabubuhay sa kanilang reputasyon. Kailangan nating sirain ang pundasyong iyon para hindi na nila magamit ang kanilang impluensya upang baligtarin ang batas. Ang seryosong paliwanag ni Clara habang nag-aayos ng mga dokumento na isusumite nila sa piskalya. At bago pa man mag-alas 12 ng tanghali, isang malakas na kidlat ang yumanig sa mundo ng mga Villamor. Hindi sa telebisyon, kundi sa mundo kung saan ginugugol ni Trina at Doña Erlinda ang karamihan ng kanilang oras, ang social media at ang kanilang komunidad. Inilabas ng kampo ni Attorney Clara ang isang maingat na na-edit na video na hindi direktang nagpapakita ng mukha, ngunit may malinaw na audio recording mula sa gabi ng Barrio Fiesta at sa huling hapunan sa kusina. Ang boses ni Arnel na nagbabantang ipapatigil ang makina ng ama ni Althea. Ang boses ni Erlinda na umaamin sa pagkontrol sa pera. At ang panlalait ni Trina. Ang lahat ng ito ay kumalat tulad ng isang mabilis na apoy. Sa bahay ng mga Villamor, nag-uumpisa pa lamang mag-almusal si Doña Elinda nang sunod-sunod na tumunog ang telepono. Mga kaibigan mula sa simbahan, mga kapwa donya, at maging ang opisina ng mayor ay tumatawag upang kanselahin ang kanilang mga nakatakdang pagkikita. Ang mukha ng matanda na sanay sa paggalang at takot ng iba ay unti-unting namutla nang mabasa ang mga komento sa kanyang telepono. Mga ipokrita, mga demonyo kayo na nagbabalat kayong mga banal. Sigaw ng matanda habang pilit na binubura ang mga mensaheng dumarating sa kanya. Si Arnel naman, na nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting kasama si Trina at ilang investors, ay biglang natigil nang makita ang mga seryosong mukha ng kanilang mga kausap na sabay-sabay na tumitingin sa kanilang cellphone. Ang imaheng perpektong negosyante ay tuluyang gumuho sa harap mismo ng mga taong inaasahan niyang susuporta sa kanya. Habang nagaganap ang kaguluhang ito,
Nakaupo si Althea sa loob ng isang maliit na kapilya malapit sa ospital ng kanyang ama. Ang kapaligiran ay tahimik. Ang hangin ay banayad. Wala na ang mamahaling damit. Wala na ang magarbong mansyon. Ngunit hawak niya sa kanyang kamay ang lumang rosaryong kahoy na ibinigay ng kanyang ama noong bata pa siya. Pinapanood niya ang mga balita na mabilis na nag-uulat tungkol sa Villamor scandal na yumanig sa kanilang komunidad. Ang pagbaksak ng maskara ng kanyang mga nang-aapi ay hindi nagdulot ng malakas na hiyawan o pagdiriwang mula sa kanya. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya. Pakiramdam niya ay isang malaking tinik ang tuluyang nabunot mula sa kanyang puso. Nagsisimula na ang katarungan, ngunit ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Nang hapon ding iyon, habang nasa kalagitnaan ng isang mainit na pagtatalo sina Arnel at Trina sa isang mamahaling restaurant, isang lalaking nakasuot ng uniforme ang lumapit sa kanilang mesa. Inilatag nito ang isang opisyal na dokumento sa harap ni Arnel. Ginoong Arnel Villamor, ito po ay isang supina mula sa piskalya. Kayo po ay inirereklamo para sa paglabag sa VAWC at tangkang pagnanahaw ng ari-arian. Inaasahan po ang inyong pagdalo. Ang malamig at pormal na pahayag ng opisyal sa harap ng maraming taong nanonood. Ang mundo ng kayabangan na binuo ni Arnel ay tuluyang nadurog. Nakita niya ang paglayo ni Trina. Tila nandidiri sa kahihiyang hatid ng asawang malapit ng makulong. At sa pagkakataong yon, alam ni Arnel na ang babaeng itinuring niyang walang kwenta ay ang mismong nagdala sa kanya sa impyerno. Ang pasilyo ng piskalya ay amoy lumang papel at malamig na aircon. Ngunit para kay Althea, ito ang amoy ng katarungan. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy sa labas ng kwarto, kung saan gaganapin ang preliminary investigation. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Wala na ang mga pampaganda o ang takot sa kanyang mukha. Katabi niya si Attorney Clara, na tahimik na nagbabasa ng kanilang mga huling dokumento. Sa kabilang dulo ng pasilyo, dumating ang mga Villamor. Nangunguna si Doña Erlinda. Suot pa rin ang kanyang mamahaling damit at alahas. Pilit na nagmamalaki kahit ang mga mata ay puno ng pagod at kahihiyan mula sa eskandalo sa social media. Nakasunod si Arnel, nakayuko. Ang panga ay mahigpit na nakakuyom, kasama ang kanilang dalawang mamahaling abogado. Si Trina ay wala, isang malinaw na palatandaan ng unang lamat sa kanilang samahan. Hindi umiwas ng tingin si Althea nang mapadaan ang mga ito sa kanyang harapan. Kung dati ay nanginginig siya sa simpleng plegkunot ng no ng biyenan, ngayon ay tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang tahimik na hamon. Isang patunay na hindi na siya ang biktimang maaari nilang tapakan. Napaiwas ng tingin si Erlinda, isang maliit ngunit makabuluhang pagkatalo. Pagpasok sa loob ng kwarto, ang tensyon ay kasing bigat ng tingga. Ang mga abogado ng kampo ni Arnel ay agad na nagsimula ng kanilang depensa. Ginamit nila ang lumang taktika ng gaslighting. Ipinakita si Althea bilang isang asawang may problema sa pag-iisip. Isang babaeng naghihigante dahil lamang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito po ay isang simpleng issue lamang ng pamilya, Your Honor. Nagtatanim lang po ng galit ang misis ng aking kliyente dahil sa pera. Handa po kaming magbigay ng 2 milyong piso bilang settlement upang hindi na ito umabot sa husgado. Isang malaking halaga na tiyak na makakatulong sa pagpapapagamot ng kanyang ama. Ang formal, ngunit mapanuyang alok ng abogado ni Arnel, sabay latag ng isang tseke sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ni Althea ang piraso ng papel. 2 milyon. Para sa iba, ito ay sapat na upang kalimutan ang lahat. Ngunit para kay Althea, ang papel na iyon ay ang katumbas ng kanyang dignidad. Isang paraan upang bilhin ang kanyang katahimikan at hayaang makatakas ang mga nang-abuso sa kanya ng walang parusa. Bago pa man makasagot si Attorney Clara, marahang nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig,
at puno ng paninindigan. Hindi po mabibili ng 2 milyon ang mga gabing umiiyak ako sa sakit dahil sa pamamalo ng biyenan ko. Hindi mabibili ng 2 milyon ang panloloko sa kumpanyang ipinundar ko. At higit sa lahat, hindi mabibili ng pera ninyo ang pagkatao ko. Ang matatag na pahayag ni Althea, ang tingin, ay direkta kay Arnel na ngayon ay namumutla na. Nandito po ako hindi para humingi ng limos. Nandito po ako para hingin ang parusang nararapat sa batas. Ang piskal ay tahimik na tumango at isinantabi ang inialok na settlement. Ipinagpatuloy ni Attorney Clara ang paglalatag ng mga ebidensya. Isa-isang inilabas ang mga litrato ng pasa. Binasa ang mga medical certificate. At ang huli, ang pinakamatinding sandata. Ipinakinig ang opisyal na kopya ng voice recording mula sa gabi ng Barrio Fiesta. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Arnel na nagbabantang ipapatigil ang makina ng ama ni Althea sa loob ng tahimik na kwarto, ang pag-asa ng mga Villamor na makalusot ay tuluyang naglaho. Wala nang abogado ang makakapag-ikot sa ganoong kalinaw na pagbabanta. Nakakita po kami ng sapat na basehan o probable cause upang itaas ang kasong ito sa husgado. Ang mga reklamo ng paglabag sa Anti-VAWC Act, pisikal at emosyonal na pang-afabuso, pati na rin ang panloloko sa aspetong pinansyal, ay may sapat na merito upang pag-usapan sa isang formal na paglilitis. Ang pinal na desisyon ng piskal, na nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng matinding laban sa korte. Bumagsak ang balikat ni Arnel. Si Doña Elinda ay halos mawalan ng balanse. Kailangan pang alalayan ng kanilang abogado. Nang magsimulang maglakad palabas sina Althea, ramdam niya ang bigat ng tingin ni Arnel mula sa kanyang likuran. Ngunit paglabas nila ng piskalya, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong sa kanila. Nakaparada sa tapat ng gusali ang sasakyan ni Trina. Mabilis itong bumaba at naglakad patungo kay Attorney Clara. Hindi man lang pinansin ang pagdating ni Arnel at Erlinda na nasa likuran ni Althea. Hawak ni Trina ang isang makapal na envelope at sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at desperasyon na iligtas ang sarili. Attorney Clara, ang nanginginig na boses ni Trina. Handa akong maging state witness. Hawak ko ang lahat ng dokumento kung paano pinek ni Arnel ang mga pirma ni Althea sa huling 3 buwan. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Huwag niyo lang akong isama sa kaso. Napatigil ang paghinga ni Arnel. Ang babaeng ginamit niya upang saktan si Althea ay ngayon ang mismong magbabaon sa kanya sa kulungan. Ang malamig na liwanag ng mga gusali sa Makati ay hindi nakapagbigay ng anumang init sa loob ng mamahaling condo unit kung saan nagtatago sina Arnel at Trina. Ang hangin sa loob ay tila naging kasing bigat ng tingga. Wala na ang tawanan, wala na ang mga planong marangya. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghila ng zipper ng mga maleta at ang pagalit na pagtapon ng mga damit sa ibabaw ng kama. Ano ito, Trina? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, tatalikuran mo ako sa harap mismo ng piskalya? Ang boses ni Arnel ay nanginginig sa galit at desperasyon. Ang kanyang muka ay namumula habang nakatingin sa kanyang kasintahan na abala sa pag-eempake. Hindi man lang tumingin si Trina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga kay Arnel, ay ngayon ay balot na ng malamig na pragmatismo. Wala akong balak mabulok sa kulungan kasama mo, Arnel. I told you to handle Althea quietly, but you were too arrogant. Ngayon, pati ako ay nadadamay sa kalokohan yun ng nanay mo. Kalokohan ko? Ikaw ang nag-utos na ilipat ang mga pondo. Ikaw ang nagtulak sa akin na kunin ang shares ni Althea. Sigaw ni Arnel, humakbang siya papalapit at hinawakan ang braso ni Trina. Ngunit mabilis itong tinabig ng babae. I am just a consultant, remember? Yun ang sabi mo sa harap ng maraming tao, di ba? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Trina habang isinasara ang kanyang huling maleta. Lahat ng dokumentong pinirmahan ko, may pirma mo rin bilang head of the company. Pero ang mga ebidensyang hawak ko ngayon, iyon ang magsisilbing ticket ko para makalabas sa gulo na ito. Huwag kang mag-alala, Arnel.
I'll make sure to mention to the court that you forced me to do everything. Napaupo si Arnel sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang mundong binuo niya sa ibabaw ng pagtataksil ay dahan-dahang gumuguho sa kanyang paanan. Ang babaeng akala niya ay masihigitan ang pagmamahal ni Althea ay ang mismong taong handang pumatay sa kanyang kinabukasan para lamang iligtas ang sarili. Nang marinig niya ang malakas na pagsasara ng pintuan ng kondo, alam ni Arnel na siya ay tuluyan na ngang nag-iisa. Bumalik siya sa mansyon ng mga Villamor ng gabing iyon, umaasang makakahanap ng kaunting seguridad sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ngunit ang bahay ay madilim. Ang kanyang ina, si Doña Erlinda, ay nakakulong sa loob ng sarili nitong silid, tumatanging kumausap sa kahit na sino dahil sa matinding kahihiyan. Naglakad si Arnel patungo sa kanyang study room. Pinuksan niya ang vault kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang dokumento at ang malaking bahagi ng kanilang itinatagong pera. Ngunit nang bumukas ang makapal na pinto ng bakal, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Walang laman ang vault. Maliban sa ilang mga lumang resibo, wala na ang mga bundle ng pera na inaasahan niyang naroroon. Wala na rin ang mga orihinal na titulo ng lupa. Nakuha na ni Trina ang lahat, bago pa man ito makipagkita kay Attorney Clara. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kwarto ay tila naging isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Naalala niya kung paano si Althea ang laging nag-aayos ng kanilang finances. Naalala niya ang mga gabing gising pa si Althea, tinitiyak na bawat sentimo ay nasa tamang lugar. Tinitiyak na ang kumpanya ay matatag. Noong kasama pa niya si Althea, ang vault na ito ay laging puno, hindi dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagsisikap. Napansin ni Arnel ang isang maliit na pirasong papel na naiwan sa sahig ng vault. Dinampot niya ito. Hindi ito dokumento ng bangko. Ito ay isang maliit na post-it note na may sulat kamay ni Althea mula noong nakaraang taon. Mag-ingat sa biyahe, Arnel. Ipinagluto kita ng paborito mong adobo para sa lunch. Mahal kita. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkagahaman, nakalimutan niyang ang tunay na yaman ng kanyang buhay ay ang babaeng binaliwala niya, inapi, at pinagtaksilan. Ngayong wala na si Althea, wala na rin ang kanyang kumpanya. Wala na ang kanyang pera, at wala na ang kanyang dangal. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang mga patak nito ay humahampas sa bintana na tila mga galit na daliri. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Arnel. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahanap si Althea. Kailangan niyang maibalik ang dating buhay. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Pagdating niya sa labas ng gusali, kung saan pansamantalang nananatili si Althea malapit sa ospital ng kanyang ama, hinarangan siya ng gwardiya. Hindi siya pinayagang pumasok. Sa gitna ng malakas na ulan, bumaba si Arnel ng sasakyan. Basang-basa ang kanyang mamahaling polo, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang humahalo sa patak ng ulan. Lumuhod si Arnel sa harap ng pintuan ng gusali, sa gitna ng baha at dilim. Ang bawat hagulgol niya ay nalulunod sa ingay ng kulog. Althea! Patawarin mo ako! Althea, buksan mo ang pinto! Nagkamali ako! Ang hiyaw ni Arnel. Ang kanyang mga kamay ay mahidbit na nakakapit sa bakal na gate. Sa loob ng gusali, sa likod ng isang bintana sa ikalawang palapag, nakatayo si Althea. Pinapanood niya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Ang lalaki ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang tanghing naramdaman niya ay ang malamig na katotohanan na ang bawat luha ni Arnel ngayon ay hindi sapat upang hugasan ang 7 taon ng kanyang pagdurusa. Nagpatuloy ang pagmakaawa ni Arnel sa labas. Ang kanyang boses ay paos na sa lamig at pag-iyak. Ngunit para kay Althea, ang tunog na yon ay tila isang malayo at walang saysay na ingay
mula sa isang nakaraang hindi na kailanman magbabalik. Ang puting dingding ng ospital ay tila naging saksi sa bawat luhang pumatak at bawat panalahing binigkas ni Althea para sa kanyang ama. Sa loob ng maliit at payapang silid na ito, malayo sa ingay at gulo ng mga Villamor, dahan-dahang bumabalik ang kulay sa mga pisingi ng matanda. Hawak ni Althea ang magaspang na kamay ng kanyang ama habang pinapanood ang bawat mahinahong pag-angat at pagbaba ng dibdib nito. Ito ang kanyang mundo, payak, totoo, at malaya. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto. Inakala ni Althea na ang nurse lamang ang papasok, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanigas nang makita ang figurang nakatayo sa may pintuan. Si Doña Erlinda. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Doña na nakagawian niyang makita. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling bestida ay lukot, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kolorete, dahilan upang lumitaw ang bawat kulubot ng katandaan. Naglalakad siya ng may pang-inginig, hawak ang isang panyo na basang-basa na ng luha. Althea, anak. Ang nanginginig na bungad ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at tila nagsusumamo. Ang salitang anak ay tumama sa pandinig ni Althea na parang isang mapait na biro. Sa loob ng 7 taon, ang tanging tawag sa kanya ng babaeng ito ay pabigat, walang kwenta, o katulong. Ngayong gumuho na ang kanyang trono, doon lamang niya naalalang meron siyang manugang. Bakit po kayo nandito, ma? Hindi ba't ipinagbawal na ng abogado ko ang paglapit ninyo sa amin? Ang malamig na tanong ni Althea, hindi binibitawan ang kamay ng kanyang ama. Humakbang papalapit si Erlinda at biglang lumuhod sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Althea. Ang kanyang mga hagulgol ay pumuno sa silid, isang eksenang tila hango sa isang madamdaming dula. Parang awa mo na, Althea. Matanda na ako, may sakit sa puso. Hindi ko kakayanin ang mabulok sa kulungan. Ang hikbi ni Erlinda. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang sadyang pinalalabas. Nabulag lang ako ng yaman at danggal ng aming pamilya. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Iuurang mo na ang kaso, di ba? Para na rin sa ikabubuti ni Arnel. Mahal mo pa rin siya, alam ko yon. Tiningnan ni Althea ang kanyang biyenan ng may halong pagkamangha at pagkasuklam. Hanggang sa huling sandali, ginagamit pa rin ni Erlinda ang kanyang edad at ang pag-ibig bilang sandata upang manipulahin ang damdamin ng iba. Ngunit ang pusong dati ay madaling maawa, ay ngayon ay balot na ng matibay na katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Althea at lumakad patungo sa mesa. Kinuha niya ang isang makapal na folder na ipinadala sa kanya ni Attorney Clara kaninang umaga. Inilapag niya ito sa tapat ng mukha ni Erlinda. Alam niyo po ba kung ano ito, ma? Ito ang mga records mula sa accounting ng ospital na ito bago ko inilipat ang tatay ko. Ang mahinahong paliwanag ni Althea, ngunit ang bawat salita ay may talim ng katarungan. Nakita po namin na 3 beses ninyong pinatigil ang bayad para sa gamot ng tatay ko noong nakaraang buwan, kahit na may sapat na pondo ang kumpanya. Sinasadya ninyong pahirapan ang tatay ko para lang mapilitan akong sumunod sa bawat luho ninyo. Napatigil sa pag-iyak si Erlinda. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagpakita ng pagkagulat bago muling bumalik sa pagkukunyari. Hindi totoo yan. Nagkamali lang siguro ang accountant. Huwag na po tayong magbulahan, Doña Erlinda. Puto ni Althea. Ang kanyang tinig ay tila yelong hindi nababasag. Ang mga luhang yan ay hindi para sa pagsisisi. Yan ay luha ng takot. Takot na mawala ang lahat ng inyong itinago sa likod ng inyong magagarang alahas. Ang patawad ay para sa Diyos, ma. Pero ang parusa? Ang parusa ay para sa batas. Ang mukha ni Erlinda ay biglang nagbago. Ang maamong anyo ay napalitan ng isang mapait na ngiti ng pot. Tumayo siya ng mabilis. Ang panginginig ay biglang nawala at ang kanyang mga mata ay nanlisik muli.
Napaka-ingrata mo talaga. Binigyan kita ng pagkakataong maging bahagi ng aming pamilya. Ngunit ito ang isusukli mo? Isang hamak na katulong na nangarap maging donya. Ang bulyaw ni Erlinda. Nakalimutan ang kanyang sakit-sakitan. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang panlalait, bumukas ang pinto ng silid ng may otoridad. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang pumasok, kasama ang isang opisyal na may hawak na dokumento. Doña Erlinda Villamor, kayo po ay inaaresto para sa kasong Bauhan Jayadin, grave coercion, at financial fraud. May karapatan po kayong manahimik. Ang formal na pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Ang katahimikan sa silid ay nabasag lamang ng tunog ng metal na nag-lock sa mga pulso ni Erlinda. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila naging malayo at walang saysay habang kinakaladkad siya palabas ng pasilyo ng ospital. Ang mga pasyente at nurse ay nakatingin, pinapanood ang pagbagsak ng reyna ng Quezon City. Na muling bumalik ang katahimikan, naupo si Althea sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito at ipinatong ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang bawat buntong hininga niya ay may dalang paglaya. Ang bagyo ay dahan-dahang lumilipas at ang liwanag ng katotohanan ay tuluyan ng nananaig. Ang sikat ng araw sa isang maliit na kanto sa Quezon City ay tila may dalang bagong pag-asa. Hindi ito kasing ningning ng mga chandelier sa mansyon ng mga Villamor. Ngunit ang liwanag na tumatama sa bagong pinturang karatula ay mas masarap sa paningin ni Althea. Kusina ni Maria, ang pangalan ng kanyang ina, ang nagsisilbing simbolo ng kanyang bagong simula. Ang amoy ng ginigisang bawang at luya ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Sa loob ng maliit ngunit napakalinis na karinderya, abala si Althea sa paghahanda ng mga sangkap. Kasama niya ang tatlong iba pang kababaihan, sina Elena, Tess, at Gina. Sila ay mga babaeng tulad niya, mga pusong may sugat mula sa karahasan sa loob ng tahanan, na ngayon ay nakahanap ng bagong lakas at dangal sa pagtatrabaho. Sa bawat hiwa ng gulay at paghalo ng sandok, nararamdaman nila ang paghilom ng kanilang sariling mga sugat. Sa isang sulok ng karinderya, nakaupo ang ama ni Althea sa isang maayos na wheelchair. Malayo na siya sa panganib, at bagaman mahina pa, ay makikita na ang ningning sa kanyang mga mata habang pinapanood ang tagumpay ng kanyang anak. Isang mahinahong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda nang lapitan siya ni Althea upang abutan ng mainit na tsaa. Salamat, iha. Napakaganda ng iyong itinayo. Ang mahinang wika ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Hinawakan ni Althea ang kamay ng ama. Para sa atin ito, pa. Wala na tayong kailangang katakutan. Bumalik si Althea sa harap ng malaking kaldero sa kalan. Oras na para lutuin ang kanyang espesyalidad, ang milaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot na baka ito ay masyadong maalat o hindi magustuhan ng isang malupit na biyenan. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga sariwang karne, ang repolyo, at ang mga patatas. Ang bawat sangkap ay inilalagay ng may pag-ibig at pasasalamat. Ang mahinang pagkulo ng sabaw sa loob ng kaldero ay tila isang awit ng kalayaan. Nang tikman niya ang unang sandok, hindi pait ang naramdaman niya, kundi ang tamis ng isang tagumpay na pinagsikapan niya ng buong buhay. Ang kusina ni Maria ay hindi lamang naging kainan. Ito ay naging isang santuwaryo. Maraming tao ang pumupunta rito hindi lang para sa pagkain, kundi dahil sa kwento ng katatagan na dala nito. Si Nanay Rosa ay madalas ding bumibisita, dala ang kanyang mga kakanin upang itinda sa isang sulok, habang si Attorney Clara ay nagiging regular na customer tuwing tanghalian. Habang ang mga customer ay nagsisimulang dumagsa at ang ingay ng masayang kwentuhan ay pumupuno sa silid, nakaramdam si Althea ng isang ganap na kapayapaan. Wala na ang mga gabing puno ng luha at pangungutya. Ang bawat patak ng pawis niya ngayon ay para sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Gayunpaman,
Sa gitna ng abalang hapon, isang kartero ang huminto sa harap ng karinderya. May hawak itong isang puting envelope na may opisyal na tatak mula sa Bureau of Corrections. Para kay Althea Reyes po, ang anunsyo ng kartero. Napatigil si Althea sa kanyang ginagawa. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaabot ang sulat. Alam niya kung kanino ito galing. Mula sa likod ng rehas, kung saan ang anino ng kanyang nakaraan ay nakakulong, dumating ang isang mensaheng hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang sulat kamay sa loob ay pamilyar, mabigat, magulo, at tila punong-puno ng pighati. Sulat ito mula kay Arnel. Althea, alam kong wala akong karapatang sumulat sa'yo. Ang unang pangungusap na bumungad sa kanya, ang hangin sa loob ng karinderya ay tila naging seryoso. Tumingin si Althea sa kanyang ama, pagkatapos ay sa mga babaeng kasama niya na tahimik na nagmamasid. Ang nakaraan ay muling kumatok. Ngunit sa pagkakataong ito, si Althea na ang may hawak ng susi kung bubuksan niya ba ang pintuan o tuluyan na itong hahayaang manatili sa dilim. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong kay Althea nang pumasok siya sa loob ng pambansang piitan. Ito ang lugar na pinili ng tadhana para kay Arnel. Isang lugar na walang chandelier, walang mamahaling pabango, at walang mga taong pilit na humahanga sa kanya. Hawak ni Althea ang isang asul na folder. Sa loob nito ay ang mga huling dokumento para sa kanilang annulment. Ito ang huling piraso ng kadena na kailangan niyang putulin. Sa likod ng makapal na salamin, naupo si Althea at naghintay. Nang bumukas ang bakal na pinto sa kabilang panig, halos hindi niya nakilala ang lalaking lumabas. Si Arnel ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga pisingi ay humumpak, at ang dati niyang mapagmataas na mga mata ay balot na ng matinding pighati at kawalan ng pag-asa. Wala na ang makisig na asawa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling kasakiman. Dahan-dahang naupo si Arnel at kinuha ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Nanginig ang kanyang kamay nang makita ang mukha ni Althea. Ang mukhang dati ay laging nakangiti sa kanya, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Althea, ang paos na boses ni Arnel. Salamat at pumunta ka. Hindi sumagot si Althea. Inilapag niya ang folder sa tapat ng salamin. Narito ako para sa huling pirma mo, Arnel. Pagkatapos nito, wala na tayong anumang ugnayan. Magiging malaya na tayo sa isa't isa. Yumuko si Arnel. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng mesa. Patawarin mo ako, Althea. Ngayong narito na ako sa dilim, doon ko lang nakita kung gaano kita sinaktan. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagtataksil, ang pananakit na mama, wala akong kwentang asawa. Patawarin mo ako. Ang bawat hikbi ni Arnel ay umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Althea. Pinanood niya ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo niya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit at wala rin siyang naramdamang tuwa. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na pagkapagod, isang pagnanais na tuluyan ng isara ang aklat ng kanyang nakaraan. Pinyatawad na kita, Arnel, ang mahinahong sagot ni Althea, na nagpadala ng isang kislap ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ngunit ang kasunod na mga salita ni Althea ay tuluyang nagpatigil sa pusong iyon. Pero pinyatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinyatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit mo sa bawat paggising ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako. Ang pagpapatawad ay ang huling regalong ibibigay ko sa sarili ko bago kita tuluyang kalimutan. Nanginginig na kinuha ni Arnel ang ballpen na inabot ng gwardiya. Pinirmahan niya ang dokumento ng may mabigat na kalooban. Alam niya
na sa bawat stroke ng panulat na yon, tuluyan na niyang pinakawalan ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Nang matapos siya, tiningnan niya si Althea sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng dating pagtingin. Ngunit wala siyang natagpuan, kundi ang isang matatag na pader ng kapayapaan. Tumayo na si Althea at kinuha ang folder. Hindi na niya hinintay ang anumang huling salita ni Arnel. Naglakad siya palayo sa visitor's room. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang matsa ng tagumpay. Bawat hakbang niya palayo sa selda ay parang pangtanggal ng isang tinik sa kanyang puso. Nang makalabas siya sa gate ng piitan, sinalubong siya ng isang maliwanag at mainit na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul, at ang simoy ng hangin ay tila yumayakap sa kanya. Huminga siya ng malalim, isang paghinga na wala ng kasamang pait. Paglapit niya sa kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng windshield. Isang sariwang bulaklak ng sampagita, nakatali ng maayos, at may nakasabit na isang maliit na card. Walang pangalan ang nakasulat. Tanging isang maikling mensahe lamang na nakasulat sa magandang sulat kamay. Ang bawat sugat ay naghihilom upang magbigay daan sa isang bagong umaga. Masaya akong makita kang malaya. Tumingin si Althea sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao, kundi ang mga naglalakad na estranghero sa malayo. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan yon, ngunit naramdaman niya na ang mundo ay unti-unti nang nagiging mabuti sa kanya muli. Ang tunog ng pagbaba ng gavel ng hukom sa loob ng silid ng korte ay tila isang malakas na kulog na naghudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bagyo. Sa araw na yon, ang katarungan ay hindi lamang naging isang salita sa mga libro ng batas, kundi isang buhay na katotohanan. Si Doña Erlinda ay hinatulan ng pagkakulong dahil sa mga napatunayang kaso ng physical abuse at grave coercion. Si Arnel naman, kasama ang nakatakas, ngunit kalaunan ay nahuli ring si Trina, ay kailangang pagbayaran ang kanilang mga ginawang financial fraud at pagnanakaw ng ari-arian. Nang ilabas ang mga Villamor mula sa courtroom, wala nang mga camera na kumikislap para sa kanilang karangyaan. Ang tanging natira ay ang malamig na rehas at ang bigat ng kanilang sariling mga budi. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang kusina ni Maria ay hindi na lamang isang simpleng karindere sa kanto. Ito ay naging isang malaking kainan na tanyag sa buong lungsod. Hindi lamang dahil sa napakasarap na nilaga at adobo, kundi dahil sa adbokasyang dala nito. Ang bawat dingding ng restauran ay napapalamutan ng mga kwento ng tagumpay ng mga kababayhang dati ay nawala na ng pag-asa. Ngunit muling nakatayo sa tulong ni Althea. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa anibersaryo ng kainan, nakaupo si Althea sa isang lamesa malapit sa bintana. Pinagmamasdan niya ang masayang pagkukwentuhan ni Nanay Rosa at Attorney Clara, habang inaalalayan nila ang kanyang ama na ngayon ay malakas na at nakakalakad na gamit ang isang tungkod. Ang tawanan nila ay tila isang musikang masarap pakinggan. Isang himig na 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Althea, iha, tingnan mo ang dami ng tao sa labas? Wika ni Nanay Rosa nang may malapad na ngiti. Sino ang mag-aakala na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan noon ay magiging liwanag para sa napakaraming tao ngayon? Hinawakan ni Althea ang kamay ng matanda. Dahil po iyon sa inyo, Nay. Kung hindi dahil sa inyong malasakit, baka nabulok na ako sa dilim. Nandiyan ka na naman sa pasasalamat mo, biro ni Attorney Clara habang inaayos ang kanyang salamin. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, Althea. Kami ay mga instrumento lamang. Ang tapang mo ang nagligtas sa iyo. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagpaalam muna si Althea sa kanyang mga kasama upang maglakad-lakad sa malapit na park sa tapat ng Manila Bay. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang tanawing, tila isang painting ng kapayapaan. Huminto siya sa pampang
at pinanood ang banayad na paghampas ng mga alon sa mga bato. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang ganap at wagas na kaligayahan. Wala na ang pait ng kahapon. Ang bawat pasa na dating nagpaiyak sa kanya ay naging simbolo na ngayon ng kanyang katatagan. Ang bawat luhang pumatak ay naging ulan na nagpatubo sa isang bagong pag-ibig. Pag-ibig para sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang lalaking may maamong muka, ang doktor na tumulong sa pag-aalaga sa kanyang ama nung ito ay nasa critical pang kondisyon, ay dahan-dahang tumayo sa malapit. Siya si Dr. Manuel, ang taong tahimik na nagpapadala ng mga bulaklak ng sampagita sa bawat mahalagang hakbang ng buhay ni Althea nitong nakaraang taon. Napakaganda ng paglubog ng araw, hindi ba? Ang mahinahong pansin ni Manuel, hindi inaalis ang tingin sa abot tanaw. Lumingon si Althea at ngumiti. Opo, ito ang paalala na sa bawat pagkatapos ng araw, may darating na bagong umaga. Handa ka na bang harapin ang susunod na kabanata, Althea? Tanong ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim at tapat na hangarin. Huminga ng malalim si Althea. Hinahayaan ng hangin ng dagat na humaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa malayo, sa lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang puso ay wala ng takot. Ang kanyang kaluluwa ay wala ng sugat. Handa na ako, ang matatag niyang sagot. At sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot na maglakad patungo sa liwanag. Habang dahan-dahang naglalakad ang dalawa patungo sa karinderya, kung saan naghihintay ang kanilang pamilya. Ang anino ni Althea sa buhanginan ay tila isang anino ng isang reyna. Isang babaeng nagmula sa abo, dumaan sa apoy, at nayon ay lumilipad ng may danga sa sarili niyang langit. Ang kwento ng kanyang pait ay natapos na. At ang kwento ng kanyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat umaga sa kusina ni Maria ay nagsisimula sa isang ritual na puno ng kahulugan. Sa gitna ng malinis na kusina, hawak ni Althea ang isang lumang pandikdik na gawa sa matigas na kahoy. Sa bawat pagbaba nito sa loob ng lusong upang durugin ang paminta at bawang, ang tunog na nalilika ay tila isang matatag na ritmo ng buhay. Noong unang panahon, ang isang katulad na piraso ng kahoy ang ginamit upang baliin ang kanyang katawan at danggal. Ngunit ngayon, sa kanyang sariling mga kamay, ang kahoy ay naging kasangkapan na ng pagbibigay buhay at sarap sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Althea. Ang mga pasa sa kanyang binti ay matagal nang naglaho, bagaman may mga gabing nararamdaman pa rin niya ang bahagyang kirot bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang kirot na yon ay hindi na nagdadala ng luha. Ito ay nagsisilbing marka ng isang sundalo na nagwagi sa sarili niyang digmaan. Sa kabilang bahagi ng mesa, tinuturuan ni Althea ang isang batang babae, si Maya, na kamakailan lamang ay lumapit sa kanyang kainan upang humingi ng tulong. Tulad ni Althea noon, ang mga mata ni Maya ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Althea, dahan-dahang natututo ang bata na hawakan ang sandok ng may pagtitiwala. Tandaan mo, Maya, ang mahinahong paalala ni Althea habang tinitikman nila ang nilagang baka. Ang lasa ng pagkain ay hindi lamang nanggagaling sa mga pampalasa. Nanggagaling ito sa kapayapaan ng puso ng nagluluto. Kung ikaw ay malaya, ang iyong niluluto ay magbibigay ng lakas sa iba. Nahanap na ba ni Althea ang tunay na kapayapaan? Sa bawat pagbisita niya sa kanyang ama, na ngayon ay masayang nagdidilig ng mga halaman sa maliit nilang harden, alam niya ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa mundo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang unos. Napatawad na ba niya ang mga Villamor? Ang pagpapatawad para kay Althea ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang mga kasalanan o binigyan sila ng pagkakataong makabalik sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagbitiw niya sa kadena ng pot na dating nag-uugnay sa kanya sa kanila.
Malaya na siya dahil hindi na niya hinahayaang ang kanilang mga anino ang magdikta ng kanyang bukas. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Althea at nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento ay ito. Ang pagtitiis ay hindi laging kabanalan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang lunukin, kundi sa kung gaano kabilis niyang kayang kilalanin ang kanyang sariling halaga at tumayo para sa kanyang bangal. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabura ng sariling pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, habang isinasara ni Althea ang pintuan ng kanyang kainan, muli niyang tiningnan ang karatula sa itaas. Ang kusina ni Maria ay patuloy na magiging isang parola para sa mga naliligaw sa dilim. At si Althea Reyes, ang dating babaeng itinapon sa sahig ng kusina, ay mananatiling isang patunay na ang puso na marunong magmahal sa sarili ay isang pusong hindi kailanman tuluyang mababasag. Ang kanyang paglalakbay mula sa pait patungo sa tamis, mula sa bauhan patungo sa paghilom, ay isang paalala na sa bawat dulo ng madilim na pasilyo, may naghihintay na liwayway para sa mga may lakas ng loob na lumakad pasulong.